Magsisimula ang chapter na ito kung saan, makikita si Zayo na matayog na nakatayo sa ibabaw ng lungsod. Habang pinipigilan niya ang sinumang nagtatangkang umatake kila Violet at Lanky, sila ay naging isang hindi inaasahan, at mabigat na puwersa sa landas ng kalaban. Ang hindi inaasahang pagbabago ay nagpapataas sa tindi ng sitwasyon, na nag-iwan sa lahat ng pagkagulat, dahil sa kapangyarihang pinapakawalan ni Zayo, na sa una ay tila ordinaryong alagang hayop lang. Sa gitna ng kaguluhan, makikita si Agi na naguguluhan sa mga nangyayari. Nagsimula siyang maghinala na kapwa sina Zayo at Lang ay galing sa sinaunang aberrant species, ang mga nilalang na may napakalaking kapangyarihan mula noong sinaunang panahon. Naalala ni Lanky at Violet, habang nalilito pa rin sa biglaang pagbabago, na ang mga nilalang na ito ay nasa kulungan kung saan kasama nila ang Pangulo sa iisang kwarto. Ang hindi inaasahang pagbabago nina Zayo at Lang na dating nakakulong lang sa hola na walang anumang problema, ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng takot nila sa kapangyarihan ng kanilang kamahalan na si Zombie. Si Ashley, na nakasaksi sa napakalaking anyo ni Zayo, ay kinilala din siya bilang isa sa maalamat na antas ng aberrant species noong sinaunang panahon. Napagtanto niya ang bigat ng sitwasyon, kaya nagpasya siya na baguhin ang kanilang mga plano, na piniling tulungan ang lahat. Sa isang madiskarteng hakbang, inutusan ni Ashley ang kanyang kaibigan na dalhin ang Pangulo, at pagkatapos, mag-activate ng isang aparato para sa pagpapahusay ng kanilang kamalayan, na nagpapataas ng kanilang mga kapangyarihan. Ang biglaang pagbabago sa sitwasyon, ay nagdagdag ng isa pang problema ng pagiging komplikado, dahil ang dating nakakulong lang na mga nilalang, na ngayon ay nagpapakita na ng kanilang tunay na kapangyarihan, at ang mga alyansa sa loob ng grupo ay nagsisimula ng magsitakbuhan, ito ay dahil sa tumitindi na ang labanan sa magkabilang grupo. Nakita ni Agi ang mga napakalaking kapangyarihang taglay ni Lang at ni Zayo, at napagtanto niya na hindi sila basta-basta mananalo sa mga sinaunang nilalang na ito. Silang ay dumapos sa ulo ni Zayo, na handa na para makipaglaban. At sa kabilang banda, nakarating na ang kaibigan ni Ashley sa kanilang punong tanggapan, at tinanong ng babaeng pinuno kung sino ang dala niya, habang sinabi ng lalaki na ang pangulo ng kabilang bansa ang dinadala niya, laking gulat ng babae, at sinabing ano pa ang kanyang ginagawa, tapusin niya na ito kaagad. Ngunit iniwan niya ang pangulo sa babae, upang balikan at tulungan ang kanyang mga kasama sa gitna ng pakikipaglaban, dahil ito sa natagpuan nila ang kanilang mga sarili, sa isang mapanganib na sitwasyon laban sa makapangyarihang mga kalaban. Si Ashley, na batid ang paparating na panganib, ay tumakbo patungo kay Agi upang tulungan siya sa harap ng mga malalakas na kalaban. Ang mga pangyayaring kaganapan ay nagpapahiwatig ng isang lumalalang salungatan sa mga sinaunang aberrant species, na nagdulot sa malaking hamon para sa grupo. Ang responsableng individual ay nag-a-activate na ng pagpapahusay ng kamalayan, na nagbibigay ng kapangyarihan sa bawat zombie sa nasirang lungsod. Nagsimulang maramdaman ni Agi, at ng iba pang mga zombie ang mga epekto sa kanilang mga katawan, ang paunti-unting pagbabago sa kanilang mga kakayahan. Ang hindi inaasahang pagpapahusay nila, ay nagpaisip kay Lang. Dahil sa paggamit ng teknolohiya ng mga tao, ay nagawa kaagad nilang pataasin ang kanilang mga kapangyarihan. Gayunpaman, si Zayo ay hindi man lang nagulat at nagpatuloy pa din sa paghahanda sa pag-atake. Sa isang mabilis na paggalaw, ibinaba ni Zayo ang kanyang kamay, na nagpakawala ng isang napakalakas na puwersa, na nagpalaho sa mga zombie na tinamaan ng kanyang pag-atake, at nagdulot ito ng malawakang pagkawasak sa buong lungsod, habang ang iba naman sa paligid ay tinangay ng hangin sa ere. Sa kabila ng kanilang pinahusay na kakayahan, ang mga zombie ay hindi pa din makapantay sa lakas ni Lang at Zayo. Laking gulat ng mga nakasaksi, na sa kabila ng kanilang mga pinahusay na kakayahan, ay mabilis lang silang nilipol, gamit lamang ang isang pag-atake ni Zayo. Sa kabila ng pagtatangka ni Agi sa isang palihim na pag-atake, walang kahirap-hirap na sinalungat ito nilang gamit ang kanyang mabilis na reflexes. Sa isang mabilis na galaw, binagsak nilang si Agi sa lupa, na iniwan siyang walang kakayahan manalo, habang umubo ng itim na dugo. Ang kakila-kilabot na duo ni Zayo at Lang, ay nagpakita ng kanilang napakalaking kapangyarihan, na walang kahirap-hirap na nilipol ang buong lungsod. Si Ashley, pagdating sa eksena, ay nakita ang kanilang pagkadihado, na mabilis niyang sinabihan ng kanyang kaibigan na simulan na ang isa pang bagong pagpapahusay,
upang bigyan siya ng napakalakas na kapangyarihan. Habang nag-uumpisa na ang proseso ng pagpapahusay, si Ashi ay sumugod kaagad kay Zayo. Gayunpaman, si Zayo ay may napansin na hindi karaniwan tungkol sa kanya, ito ay dahil sa kakaiba ang epekto ng pagpapahusay sa kanyang katawan. Sa ilang sandali lang, si Ashi ay nagbagong anyo na din sa isang napakalaking nilalang. Siya ay may kumpiyansa na matatapatan na niya ang lakas ni Zayo. Si Ashi ay nagbagong anyo sa isang aberrant na halimaw, na sumasalamin sa napakalaking anyo ni Zayo. Ang dalawang makapangyarihang nilalang ay nakatayo sa lungsod ng matatag, na handang sumabak sa isang matinding labanan, na parehong kumakatawan sa kani-kanilang lahi sa modernong mundo. Si Zayo, na na-intrigue sa pagkakaroon ng isa pa niyang kauri sa mundo, ay pansamantalang nawala sa kanyang pagbabantay. Gayunpaman, sinamantala ni Ashi ang pagkakataon, at sinugod si Zayo ng buong lakas. Nagsimula ang sagupaan ng malalaking halimaw, at ang bawat isa ay determinadong igiit ang kanilang pangingibabaw. Sa kabilang panig, silang ay sinugod ni Agi, na sa kabila ng kanyang mahinang estado, ay nanatili pa din siya sa pakikipaglaban, para sa kanyang dignidad, at pananaw ng kanyang mga kauri. Kinwestiyon ni Agi silang sa pagpili na tulungan ang sangkatauhan, kumpara sa kanilang uring lahi at species. Silang ay humingi ng tawad sa kanya, dahil hindi niya ito masasagot sa ngayon. Ito ay dahil sa nakatutok sila sa pagbawi sa presidente ng mga tao, sinasabi niya yun habang naghahanda siya ng isang pag-atake. At sa mabilis na pag-atake, pinakawalan niya ang isang malakas na suntok sa mukha ni Agi, na nagpalipad sa kanya sa ere, at habang siya ay nasa ere, siya ay nagpahayag ng kanyang natatanging layunin, na tiyakin ang pagpapatuloy ng magandang pamumuhay ng kanilang mga lahi. Bumalik kay Zayo at Ashi, pinuntahan ni Ashi si Zayo para sa isang mabangis na labanan ng kanilang mga sarili. Si Ashi, na gumamit ng buong lakas, ay sinubukang pigilan ang pagsulong ni Zayo at sinabing hindi siya welcome dito. Sa isang sandaling babala, sinabi ni Zayo sa kanya na, kung hindi ka agad maibabalik ang Pangulo, lahat kayong mga naninirahan dito sa nasirang lungsod ay mawawala. Kaagad niyang hinawakan ang leeg neto, habang si Ashi ay wala man lang magawa. Si Violet at Lanky na nakakasaksi sa mga nangyayaring, ay nagsimulang mangamba, dahil si Zayo ay hindi mapigilan, at naisip nila na baka mawalan din ito ng kontrol sa kanyang sarili. Si Zayo ay nag-ipon ng enerhiya sa kanyang kamay katulad ng pamamaraan mula sa anime na Naruto. At sa mabilis na pangyayari, nagpakawala si Zayo ng isang malakas na puwersa na parang isang Rasengan sa katawan ni Ashi. Dahil sa matinding pag-atake, nawalan ng kakayahan si Ashi na makabawi at pinagsusuntok siya ni Zayo habang nakahiga sa lupa. At makikita ang kaibigan ni Ashi, na nagulat sa mga nangyari. Napagtanto niya na kahit na gumamit sila ng mga aparato sa pagpapahusay ng kakayahan, ay hindi sila nakakapantay sa mga napakalakas na nilalang na ito. Itinaas ni Zayo si Ashi, na parang isang walang magawang manika, at ipinakita ni Zayo sa kanya ang malaking pagitan ng kanilang mga kapangyarihan. Mula sa malayo, makikita sina Violet at Lanky na nagmamasid sa mga malalaking halimaw na nakikibahagi sa isang brutal na pakikipaglaban. Si Ashi, na nahihirapan sa pagkasikal ni Zayo, ay pinilit magtanong na kung bakit ang mga nilalang na kasing lakas ni Zayo at Lang ay naging sunod-sunuran sa mga tao, na tila naglilingkod sa kanila tulad ng mga tapat na aso. Si Zayo, na nakikinig sa mga pagkalito ni Ashi, ay may naalala tungkol sa kanyang nakaraan. Sinimulan ni Zayo na isalaysay ang pinagmulan ng kanyang kwento, habang dinala ang salaysay sa isang matahimik na lugar sa mundo. Sa oras na iyon, isa siyang munting zombie sa alien family. Ang lahi ng alien family ay hindi tulad ng mga normal na zombie na mga naglalakad na bangkay. Sila ay may kamalayan, at may sariling pagkain, ngunit ang wala lang sa kanila ay ang sariling teritoryo na maaari silang mamuhay sa kapayapaan. Sila ay nagtatago sa iba't ibang lugar. Ito ay dahil hinahunting sila ng mga sinaunang tao. At sa hindi inaasahan, sila ay natunto ng mga tao, at gamit ang kanilang mga teknolohiya, pinasabog ng mga taong ito ang kanilang tahanan gamit ang malalakas nilang armas. At para sa kapakanan ng kanilang lahi, nakipaglaban ang kanyang kauri sa mga sinaunang tao, ngunit lahat ng kanyang kauri na nakipaglaban ay namatay, at wala ni isa man ang nakaligtas. Upang maprotektahan si Zayo, nagpa siya ang kanyang mga magulang na itago siya sa ilalim ng mga guho, upang hayaan siyang makatakas mula sa pangangaso ng mga tao.
Tinatawag sila ng mga tao bilang halimaw, ngunit sila ay walang ideya kung ano ang mga tao, at kung bakit sila inuubos nito. At nasaksihan niya din ang pagtapos nila sa kanyang mga magulang, na naging sanhi sa pagkamuhi niya sa mga tao. Balak niya sanang magiganti, ngunit kinasusuklaman din niya ang kanyang sarili. Ito ay dahil sa kanyang sariling kaduwagan, at pagkawalan ng lakas upang protektahan ang kanyang mga lahi. Gayunpaman, sumilip siya sa labas at nakita ang isang tao, na nag-uulat na ang mga abnormal na species ay naubos na. Ngunit sa hindi inaasahan, may napansin ang isang tao na mayroon pang natitirang buhay sa paligid nila. Ang batang si Zayo, ay nagulat sa biglaang pagsulpot ng taong ito, at inisip niya na kung gano'n na lang ba matatapos ang kanyang buhay. Ngunit nagtaka siya nang may biglang umatake sa taong gustong tapusin siya. Sa nakikita niya, hindi siya makapaniwala na kauri lang din niya ang lalaking ito. Ito ay si Zombie, ang kanyang tagapagligtas na may pareho ding lahi na may kamalayan tulad niya. Akala ng batang si Zayo, ay matatapos na din ang kanyang kapalaran tulad ng kanyang mga kauri, kung saan walang awang tinapos ng mga sinaunang tao. Buti na lang nailigtas siya ni Zombie na kapareho niyang lahi ngunit iba ang itsura. Nilabanan ng Zombie ang mga sinaunang tao ng buong lakas, upang maprotektahan ang parehong lahi, na alam niyang walang kinalaman sa sangkatauhan. Dahil sa pagtataka, sinubukan ni Zayo na sumilip sa labas ng kanyang pinagtataguan. At nakita niya si Zombie na nakatayo, habang sa harap nito ay mayroon taong nakabaon sa lupa. Siya ay namangha dahil nilalabanan ng ating bida ang buong hukbo ng mag-isa. At ito ay kanyang naging inspirasyon, upang magpatuloy siya sa kanyang buhay. Ang mga tao ay nagsimula ng magpanik, dahil ang kanilang mga tropa sa lupa, ay inubos lamang ng isang zombie. Nang walang anumang pag-aalinlangan, upang siya ay kanilang mapigilan, nagpasya silang gamitin ang lahat ng kanilang mga armas. Makikita ang mga missile na sabay-sabay na papunta kay Zombie, nasaksihan ito mismo ng mga mata ni Zayo. Gayunpaman, ginamit ni Zombie ang kanyang kapangyarihan upang ilihis ang mga missile na patungo sa kanya, at ginamit din niya ang malaking alon ng dagat, upang hindi ito makapinsala sa iba pang lugar, dahil ang mga taong ito ay walang ingat sa paggamit ng lahat ng kanilang mga sandata, para lamang mapaslang siya, at ginamit din niya ang malaking alon, upang palubugin ang mga mapinsalang mga barko. Dahil sa mga nangyari, napagpasyahan na nilang gamitin ang electromagnetic orbital cannon upang pigilan siya. Habang ang electromagnetic cannon na may pinakamalakas na energy, ay papalapit na sa kanya, at ito ay napansin naman ng ating bida, at siya ay makikitang kalmado na naghihintay sa pinakamalakas nilang pag-atake. At hindi nagtagal, ito ay hinayaan ng ating bida upang malaman niya kung gaano nga ba ito kalakas. At makikita sa malayo ang malaking pagsabog dulot ng malakas na pag-atake ng mga sinaunang tao. At habang papawala na ang usok, nabigla ang lahat sa kanilang nakita, at hindi sila makapaniwala. Nakita nila si Zombie na nakatayong walang sugat, at ni isang galos ay hindi makikita. Ang laser na usap-usapan sa tribo ni Zayo, na direktang sumisira ng mga sel ng mga zombie, ay hindi man lang nakapinsala kahit kaunti sa zombie. At kahit gaano pa ito kamoderno na teknolohiya ng tao, wala pa rin itong silbi laban sa ating bida. Gayunpaman, lumitaw ang isang bagong hitsura ng teknolohiya ng mga tao, ang kanilang pinakakilalang lihim na sandata na umuubos sa lahi ng mga zombie. Ito ay kilala bilang ang pinakamalakas na makinang mandirigma na nilikha ng mga tao. Sa biglaang pangyayari, hindi pa man nakapaghanda ang mandirigma, ito ay winasak kaagad ni Zombie sa isang suntok. Kaagad din niyang pinuntahan at pinasabog ang mga sasakyan ng mga ito, at makikita sa mga mukha ng mga tao ang pagkagulat dahil sa bilis at lakas ng kanyang mga pag-atake. Kahit gaano karaming teknolohiya ng tao ang sinubukan nilang gamitin, hindi ito naging hadlang sa ating bida. Samantala, sinamantala ng batang si Zayo ang pagkakataong ito upang tumakas mula sa siglo ng digmaan. Sa kasamaang palad, hindi pinalad ang ibang nabubuhay na nilalang sa araw na iyon, dahil ganap na nilipol ng zombie ang sibilisasyon ng sinaunang tao. Ang labanan nila ay nagsanhi ng pagkatuyo ng mga karagatan sa mundo, at maraming nabubuhay na nilalang ang naglaho. Dahil sa pagkawala ng tubig mula sa mga karagatan, ang daan-daang kontinente ay nagsama-sama at ito ngayon ay naging dalawa na lang. Hinangaan ni Zayo ang narating ni Zombie sa kanyang buhay, na hinding-hindi niya kayang makamit sa kanyang sariling buhay.
Makikita si zombie na nakatingin habang nakatayo malapit sa walang malay na tao. Gayunpaman, ipinapalagay niya na kinasusuklaman din ni zombie ang mga tao tulad niya. Habang tinitingnan niya ang kapaligiran, ang planeta ay wala ng buhay dahil sa kanilang labanan, at hindi rin niya maramdaman ang kaligayahan, matapos makamit ang paghihiganti sa mga sinaunang tao. Pagkalabas niya, isa lang ang nakikita niya. Ang tanging nakikita niya ay ang walang katapusang kalungkutan sa paligid, matapos halos maubos ni zombie ang mga buhay na nilalang sa buong mundo. Si zombie ay makikitang bumalik na sa kanyang unang anyo pagkatapos ng insidente. Pinulot niya ang kanyang damit, habang si Zayo ay nagtatago pa rin sa ilalim ng bato. Sinuot niya ang classic hoodie na damit na may lungkot sa mukha, at kaagad siyang umalis sa lugar, habang si Zayo ay nagmamasid lang mula sa malayo. Gayunpaman, may napansin ang ating bida sa di kalayuan. Napansin niya ang nilalang na ito, na nakaligtas sa kabila ng matindi nitong sira sa katawan. Wala na ang isa niyang pakpak, at wala na din ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Binuhat niya ang nilalang na ito at binigyan siya ng pangalan. Dahil sa ginawa ni zombie, naisip ni Zayo na ang nilalang na ito ay mayroon magandang kalooban. Kaya kaagad niya itong nilapitan, at nanumpa siya na magiging isang tapat na alagad nito. Sinabi sa kanila ni zombie, na hindi sagot ang pagkawasak sa mga problema. Kaya hanggat hindi banta ang mga tao, makipag-ugnayan sila dito para sa magandang kinabukasan. Bumalik sa kasalukuyan, tinanong ni Zayo si Ashi kung naiintindihan niya na ba ngayon, kung bakit tinutulungan nila ang mga tao. Ang higanteng si Ashi ay hindi pa din makawala sa pagkahawak sa kanya. At habang sina Lanky at Violet, ay hindi pa rin makapaniwala sa kanilang mga narinig mula kay Zayo. Nang biglang binato ni Zayo si Ashi, at napasandal ito sa mga nasirang gusali. Napamura siya matapos matalo laban kay Zayo. Sinabi niya na ang isang kasing lakas ni Zayo, ay hindi niya alam na umiiral pa pala sa panahon na ito. Samantala, sa lugar kung nasaan si zombie, makikitang kaharap na niya ang peking presidente, upang kausapin siya tungkol sa mga gusto nilang malaman. Gayunpaman, natakot ang lalaki habang nakatingin kay zombie, na naging dahilan upang humingi siya ng tulong kay Snow. Napagtanto niyang mas nakakatakot pala ang zombie kaysa sa inaasahan. At dahil sa nakakatakot na aura ng ating bida, siya ay napaubo ng dugo at bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Nagulat si Snow at Rain nang makitang bumalik si Kui sa kanyang orihinal na anyo, at naisip nila na na-hypnotize ito ng zombie. Si Kui ay hindi makapagsalita ng maayos, ito ay dahil sa naramdaman niya sa kanyang buong katawan ang sobrang takot. At sinubukan niyang sabihin na ang taong ito ang dahilan kung bakit halos maubos ang kanilang mga ninuno. Walang ideya si Snow sa sinasabi niya dahil wala silang alam sa insidente kung saan, halos ubusin ni zombie ang buong sibilisasyon ng mga tao. Kaya nagpasya silang iligtas na lang si Kui sa lugar, at hindi pinansin ang mga sinabi nito kanina. Biglang nag-zoom out si zombie, at napaisip kung nakatulog ba siya ng 1 minuto. At napansin niyang biglang nawala ang presidente. Habang sa ibang lugar, sinugod nila si Kui sa ospital, matapos nitong mawala ng malay sa pagharap kay zombie. Sinabihan siya ni Snow na tapusin muna niya ang kanyang mga salita bago siya mawala ng buhay. Bumalik kay zombie, mayroon tumawag sa kanyang cellphone, at kaagad niya itong sinagot. Ito ay ang department head, siya ay nakaramdam na din ng kaginhawaan, dahil sa wakas, ay nakontak na din nila ang ating bida. Kaya agad niyang iniulat dito, na kinidnap ang pangulo ng kanilang bansa. Ngunit iginiit ni zombie, na kasama niya ang pangulo kani-kanina lang. Habang nagtaka ang department head, at sinabing kinuha ang pangulo mahigit 30 minuto na ang nakalipas. Napagtanto ni zombie, na sa sandaling ito ay niloko siya ng isang peking presidente. At sa mabilis na desisyon, kaagad siyang umalis sa gusali at lumipad patungo sa kinaroroonan ng pangulo, upang iligtas ito at ibalik kaagad sa kanyang kwarto. Samantala sa emergency room, makikita ang magkapatid kasama ang mga doktor. Tinanong ng magkapatid kung kamusta si Kui, ngunit sinabi ng doktor na hindi maganda ang kanyang kalagayan. Sinabi ni Snow na ayos lang, basta makapagsalita lang siya. Ngunit pinayuhan sila ng doktor na huwag lang muna siyang masyadong tanungin dahil sa critical pa ang kanyang kondisyon. Sinabi din sa kanila ng doktor na siya ay nasa vegetative state,
Ibig sabihin, gising siya ngunit hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng kamalayan, at hindi niya din alam kung siya ay makakapagsalita pa. Hindi nakaimik ang magkapatid, at makikitang parang ewan ang kanilang mga mukha. Ito ay dahil kailangan nila ng impormasyon mula sa kanya. Sa kabilang banda, makikita si Ashi na nakayuko, habang tumutulo ang dugo sa kanyang bibig. Sinabi niya kay Zayo na sila ay malalakas na zombie, ngunit bakit sila naghihirap para lang mabuhay? Si Ashi ay hindi naniniwala sa mga sinabi ni Zayo, at inipon ang lahat ng kanyang lakas para tumayo, at sinabing hindi nila makukuha ang Pangulo, hanggat nabubuhay pa siya. Tumaas din ang kapangyarihan ng mga karaniwang zombie, habang natatanggap din nila ang pagpapahusay na dulot ni Ashi. Napansin naman ni Lanky na nababaliw na ang lahat ng mga zombie sa kabilang panig. Sa makatuwid, nagpasya si Zayo na burahin silang lahat sa ibabaw ng mundo. Siya ay nag-ipon ng malaking halaga ng enerhiya, upang tapusin ang bawat buhay na naninirahan sa wasak na lungsod. Nagsimulang magpanik ang lahat, nang mapagtanto nila na hindi nila mapipigilan si Zayo sa kanyang malakas na pag-atake. Takot na takot sila at sinabing katapusan na nila. Naisip naman ng mga kasamahan ni Ashi, na ibalik na lang kaya nila ang Pangulo, upang matigil na ang matinding labanan na ito, at makikita naman silang na naghihintay lang sa mga sandaling iyon. Sa biglaang pangyayari, lumitaw ang kamay ng ating bida, at ito ay itinutok niya kay Zayo, na naghahanda ng pakawalan ang kanyang energy ball. Ang lahat sa wasak na lungsod, ay walang ideya kung sino ang lalaking ito, at kung kailan pa siya nakarating sa lugar na ito. Pinigilan ng ating bida si Zayo, sa pagtapos sa mga nilalang na naninirahan dito. Nagtataka pa din sila kung paano nakapunta si zombie sa ilong ni Ashi, nang hindi man lang nila napansin ang kanyang pagkilos. Inutusan ni zombie si Zayo na tumigil na ito, at kaagad naman itong sumunod. At ang mga zombie ng kabilang panig ay mabilis na tumatakbo papunta sa kanila. Ngunit bigla na lang nanginig ang kanilang mga katawan, nang maramdaman nila ang isang napakalaking puwersa ng kapangyarihan. Pati si Ashi ay pinagpawisan nang makita ang pinakamalakas na zombie, na nasa ibabaw ng kanyang ilong. Sandaling nag-isip ang zombie tungkol sa sitwasyon. Pagkatapos, lumingon siya patungo sa mga zombie ng kabilang panig. At ang mga karaniwang zombie ay nagulat sa kanyang presensya, at kaagad silang napaluhod. Yumuko din sila bilang paggalang, ito ay dahil kinilala nila ang ating bida bilang kanilang hari. Hindi makapaniwala si Lanky kung gaano tumahimik ang lahat ng dumating si zombie, ang kapaligiran ay naging puno ng paggalang. Si Zayo, na nakatingin lang sa kanila, ipinagmalaking ipakilala sa kanila ang kanilang hari, at magalang niyang binati ang kanilang kamahalan. Pinilit ni Ashi na intindihin ang mga nangyari, at hindi siya makapaniwala na iisa sa kanila ang ating bida. Habang naisip din niya, na maaaring siya ang kanilang makapangyarihan na ninuno, dahil sa pamamagitan lang ng kanyang aura, ay nahihirapan na silang gumalaw. Gayunpaman, binaliwala ni zombie ang lahat ng nangyayari sa kanyang paligid, at nagtanong siya tungkol sa lokasyon ng presidente, kasunod ng insidente ng pagkidnap nila dito. Walang pag-aalanlangan, nagsalita si Ashi at ipinahayag na ang kanilang pangulo ay matatagpuan sa unang palapag sa ibaba ng lupa, na nagbibigay ng direksyon, upang gabayan si zombie sa kinaroroonan ng pangulo. At kaagad naman naglaho si zombie, sa harap ng kanilang mga mata. Habang si Agi ay makikitang nalilito pa rin, dahil sa malakas na kapangyarihan na ipinaramdam sa kanila ni zombie. Sinabi niya na mas malakas pa ito kumpara sa ipinagsamang kapangyarihan nila Lang at Zayo. Samantala, sa kaibuturan ng kaguluhan, napagtanto ng Pangulo na siya ay nasa isang mahigpit na lugar, na may nakatutok na baril sa kanyang ulo, na hawak ng pinuno ng revolusyonaryo sa lungsod. At habang kakalabitin na niya ang gatilyo, siya ay biglang pinigilan ng Pangulo, at kinilala siya bilang ang pinuno ng mga rebelde mula sa bansang B. Nagulat siya nang malaman niya na kilala siya ng Pangulo ng kabilang bansa. Ang di inaasahang kaalaman ng Pangulo sa kanyang pag-iral, ay nagpagulat sa kanya, dahilan para hindi siya makapagsalita. Gayunpaman, sa halip na pagkondena, ginulat siya ng Pangulo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng papuri. Kinilala ang kanyang kakayahang mag-ukit ng sariling pangalan, sa pamamagitan ng paghihimagsik. Sa kabila ng pagtatangka ng Pangulo na suyuin siya, nanatili siyang determinado at tiwala, na hindi magtatagumpay ang pagtatangkang pagmamanipula sa kanya ng Pangulo. Gayunpaman, siya ay nag-alinlangan, dahil ang Pangulo ay nagpalit ng paksa,
tungkol sa mga sinaunang sibilisasyon, isang paksa na gustong malaman ng magkabilang bansa. Ang pagbanggit sa ibinahaging pagnanasa na ito ay nagpalaki sa kanyang mga mata sa intriga, na nagtanim ng binhi sa kanyang utak na mag-usisa. Mabilis niyang inalis ang nakabalot sa ulo ng Pangulo, at sinabing ipaliwanag kaagad ang mga nalalaman niya dahil sa limitado lang ang kanyang oras. At nagsimula ng magkwento ang Pangulo, ikinwento niya kung paano ang kanilang bansa ay nahumaling sa mga sinaunang sibilisasyon, na nagkataon kamakailan, ay may nakadeskobre nito sa kanilang bansa. At sinabi din niya, na nagdulot ito ng malaking labanan sa pagitan ng magkabilang panig. Matapos magtagumpay, nakuha nila ang sinaunang teknolohiya na naiwan ng kanilang mga kalaban. Binigyang diin ng Pangulo ang kaganapan na ito, ang naging dahilan upang bigyang halaga ng bansang B ang kanyang pagbisita, dahil sa hinahangad nilang makatanggap ng direktang impormasyon mula sa kanya tungkol sa sinaunang sibilisasyon. Habang tinatangka ng Pangulo na hikayatin siya para sa pagsiklab ng isang digmaan, at siya ay nagsimulang makaramdam ng mali, napagtanto niya na ang Pangulo ay umuubos lang ng oras upang mapatagal ang kanilang pag-uusap. Dahil sa kanyang galit, binalak niya nang tapusin kaagad ang Pangulo. Ngunit sa hindi inaasahan, may mga zombie na pumigil sa kanyang pagtatangka. Nabalot ng kalituhan ang kanyang isipan habang nakikipagbuno siya sa hindi inaasahang pangyayari. Ang mga zombie na ito, na minsan niyang inalagaan at binigyan ng sariling kagustuhan na kapangyarihan, at ngayon ay humahadlang na sa kanyang landas. Bago pa niya lubos na maunawaan ang sitwasyon, lumitaw ang zombie sa kanyang harapan, at ang kanyang kakaibang presensya, ay nagdulot sa kanya ng lubos na pagkabigla. At habang siya ay nagpupumigla sa pagkahawak sa kanya ng mga zombie, natagpuan niya ang kanyang sariling walang magawa, at hindi makapagsalita ng anumang pagtutol. Galit na galit siya, dahil napagtanto niyang gumuho sa harap ng kanyang mga mata, ang kanyang mga ginawang plano. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, nakuha niya ang lakas ng loob na magtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng zombie. Ito ay dahil sa nakontrol niya ang buong hukbo ng mga zombie na minsan niyang pinamunuan. Hindi napigilan ni zombie ang kanyang pag-iisip nang malaman niya na ang pinuno ng mga zombie sa bansang ito ay walang iba kundi isang tao lamang na babae. Bukod dito, wala siyang interes na makialam sa kanyang pamumuno. Sa mahigpit na babala, sinabi ng ating bida sa kanya na hindi niya sila pinahihintulutang saktan ang Pangulo. Lumakas ang galit niya sa pakikialam ng zombie, hinihingi niyang malaman kung ano ang layunin nito para sa pagligtas sa Pangulo. Gayunpaman, di pa man nakakasagot si zombie, biglang nagsalita ang Pangulo at sinabing natutuwa siya na nakarating na din ang ating bida. At kaagad rin niyang sinabing bumalik na sila dahil sa nakakapagod ang buong araw na ito. Nang mapansin ng pinuno na aalis na sila, kaagad niyang inutusan ang hukbo ng zombie na harangin ito. Gayunpaman, habang siya ay naguguluhan, ang mga zombie ay patuloy pa rin na humahadlang sa kanyang kagustuhan. Habang pinagmamasdan niya ang mukha ng zombie, isang katotohanan ang bumungad sa kanya. Napagtanto niya na ang dating nakokontrol na mga zombie na ito ay kumikilos na ng kusa na ngayon, na nagpapahiwatig na ang mga aparatong ginagamit nila para sa pagkontrol ay hindi na gumagana. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka, nang makumpirma niya sa salita ng ating bida ang kanyang mga hinala. Sa isang matinding paalala, sinabi ni zombie sa kanya na sa kabila ng kanilang kalagayan, sila ay nananatiling sibilisadong nilalang, na umiiwas sa walang kabuluhang karahasan at walang habas na pagpatay. Gayunpaman, bago sila umalis, inutusan niya ang mga ito na pakawalan siya pagkatapos nilang makalabas. Sa ilang sandali, ang zombie at ang Pangulo ay nagawang makalabas sa ilalim ng lupa, at makikitang sinalubong sila nila Violet at Lanky, at kaagad din nilang kinamusta ang Pangulo. Sa isang malapilosopong sagot, ipinagpalagay ito ng Pangulo na isa lamang itong casual na paglilibot upang maibsan ang kanyang stress, dala ng kamakailan na mga kaganapan. At habang makikita naman sina Violet at Lanky na parang ewan, ito ay dahil sa hindi sila makapaniwala sa mga sinabi ng Pangulo. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please pa-like at subscribe at i-click niyo na din po ang notifications bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po.